hello everyone! Kakaiba ang araw natin ngayon kasi ito ay araw na ng Disyembre ng paghahanda para sa Kapaskuhan. Kaya ibang level, tignan nyo naman parang sapin-sapin ang lola ninyo ngayon. Pero ang kasama ho natin ngayon ay hindi na lamang si Ate Guy. Kasama niya ang kanyang beautiful daughter. Diba? Ang kanyang beautiful daughter, walang iba kundi si Attorney Aya. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So ang mami ang mag-aabot ng munting tsaa para sa kanyang panganay na si Attorney Aya. Mabasagin. At syempre, sabay-sabay nyo kaming sabayan sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Yes. Welcome po to our program. Ito ang ating pang-seniors pa rin. 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Kitang-kita naman si Attorney Aya ay hindi pa senior pero sinama, no? Talagang pinwersa siya sa pilitan. Kasi gusto namin makapagbigay ng pag-asa sa inyo. Kasi ang sabi natin, hindi lang tayo naghahanda, hindi lang pagsisinde ng Advent wreath natin, nasa ikalawang linggo na tayo ng Adbyento, pero nagbibigay liwanag, nagbibigay pag-asa. Kaya nga ang sabi natin sa ating serye, Giving Hope, Living Hope. So, umpisahan na natin agad. Ate Guy, salamat naman at kami pinaunlakan mo and this time talagang binraso mo ang iyong Attorney Aya. Pero ang una kong katanungan muna sa iyo, Ate Guy, age reveal muna. Kasi alam mo, attorney dito, hindi gender reveal. Sa programang ito, age reveal lagi. Hindi ako ang nag-a-announce kung ano na ang edad. So, si Mami lang naman ang tatanungin pagdating sa age. So, Mami Guy, ilang taon na po? Age reveal tayo. Magse-70 na po. Ayan. So, let us praise the Lord. And give Him thanks. So, tingnan niyo naman, long life. Kasi nabanggit niya last Monday, di ba? May edad na talaga 85 at saka 95 and 80. O, malayo pa, no? Mahaba-haba pa ang ating lalakbayin. Si Attorney Aya naman, ano ba ang kompletong pangalan? I-reveal mo naman sa kanila kasi off-cam, nagulat ako na legal name yon. Ang akala ko, nickname lang. Share naman to our lolos and lolas, titos and titas, the history of your name. Hello po, ako po si Aya Gil. Galing po ang aking pangalan sa aking mama. Sa mama. Binaligtad na ligaya. Hindi ko alam kung pinag-isipan nila o kinamad sila kung bakit naging Aya Gil yung name ko. Pero appreciate ko naman eventually na unique siya. And yung mga kapatid ko din po, ganun din po yung mga pangalan. Ah, talaga? So, ilan kayo magkakapatid? 6 po. 6. Baka pwede naman i-announce ang kanyang mga pangalan. Yes po. Yung pangalawa po namin si Adri Deo. Nanggaling po yung pangalan niya sa dalawang lolo. Adri and Deo po. Ay, yung pangatlo po namin ay si Arlie. Si Arlie po galing po sa R for Rinaldo and Lee for Ligaya. Okay. Hindi naman ba? Kaya hindi pwede abutin ng 10, ano? Si Art Jano po ay galing po sa tito at sa lolo pa din. Si Anja Ray ay galing po sa Ray. And doon sa favorite team nila ng basketball nung dati po. Anong team Añejo. Añejo. Oo. At tapos si Divine Grace po. So, talagang hanggang 6 lang. Kasi ang hirap mag-combine Yung mga pangalan, mauubusan ng alphabet, ano? Pero lahat ba yan na-memorize mo pa, Ate Guy? Oo naman. Pinahirap. Kapag tinatawag niya po kami, lahat po tinatawag niya. Pag magkailangan po siya isa sa amin, i-roll call niya po lahat yan. Agreeing ang mga lolos and lolas natin. Bago matawag yung totoo, na-roll call muna, no? Lahat ng pangalan. Tapos sa dulo lang matatama kung sino yung tunay na tinatawag. Masaya naman, loloko sila. Lahat sila tatayo sa harapan mo. Talaga.
line formation talaga sila. So nakakatuwa ito, no? Pangalan at pangalan lang ang pinag-uusapan, pero may mga kasaysayan at naniniwala ako na pinaghirapan nilang isipan yan. Kasi kung kombinasyon, di ba, iningat-ingatan yan, baka may tampuhang maganap kung kanino i-combine yung ganito. At habang buhay yon, no, na isusumbat at sasabihin, ba't hindi mo pinangalan sa akin? Pero safe yung inyong decision ni Kuya Ray na combination para mas marami ang kasali. So gusto kong basahin na isang quotation po para sa seryeng ito. Ang sabi, Jesus is the light of our Christmas, the joy of our hearts, and the hope of our world. So liwanag, kaya naman pala may kumukuti-kutitap sa ating mga tahanan, pero dapat safe po yung mga binibili nating Christmas lights. At sabi nga, the joy of our hearts. Attorney Aya, si Mami Gay ba, totoo bang ligaya talaga ng inyong tahanan? O may mga araw na madilim? Kasi mukhang soft na soft si Ate Gay Ligaya ng aming buhay talaga yan si Mama. Siguro po, katulad lang ng ibang mga nanay na mayroong sungit. Hindi ba? Kapag makukulit. Ayun po. Pero yung pong sungit niya na yon, siguro po yun ay isang part na kailangan pong mangyari sa aming lahat para po kami umabot po sa kung nasaan po kami ngayon. So, Attorney Aya, panganay ka di ba? So, nasalo mo ba lahat ng mga teachings? Nasalo ko po lahat ng experiment. Akin po yung pinakamahigpit, and then pasunod-sunod po medyo lumuluwag-luwag na po. Tinitingnan po siguro nila kung kapag baka may naghigpit, kapag baka may lumuwag, ano kayong magiging ganun yan po. Tama. Test case kang lumabas. Opo. Hanggang na perfect yan na pagdating dun sa dulo. Exhibit A, ganun. Pero ang sabi, iba daw ang panganay Ang panganay daw ang nakasalo ng joy. Kasi talagang apple of the eyes daw ang panganay ng mga magulang. So, spoiled ka ba sa mommy o sa daddy? Saan ka ba spoiled? Kay daddy? Kay daddy po. Nahiya ako. Kay daddy. Nahiya ako. Hindi po ako spoiled at Hindi all. spoiled. Hindi po. Pero sino ba, nung maliliit tayo, tinatanong yan lagi, sinong gusto mong kamukha? Kamukha ko po sila pareho Wow, safe answer. Talaga Attorney po. talaga to. Attorney, Hindi, totoo, kahit abogada. Pagtabihin niyo po yung picture namin tatlo, talagang pag binarf niyo po, ako po talaga yung lalaki. Talaga. Mabait na anak. Mabait itong anak. So, paano naman, Ate Guy, balikan naman natin yung recent past mo. Kala mo recent, nung nagpandemya na. Nung nag-pilgrimage ka, buti pinayagan ka ng mga anak at ang asawa na ikaw yung naging dalaga muna na nag-pilgrimage. 2 weeks yata yun. 2 Oo, weeks ba yun? oo. Ano ba naman si Kuya? Pag imbita sa akin, sige, sama ko naman yung sister ko na may cancer yun. Na isa rin niyang ipinag-anuhan. So, yun, masaya kami. Lagi kami nalilate kasi may diferensya siya lagi. Ito na naman yung maghipag na late. Matagal matulog. Pero maganda naman yung naging karanasan ninyo. Saan ba kayo nagbiyahe noon? Sa Holy Land ba Holy yan? Land. Holy Land. So, isang pagpapala kasi ngayon hindi na mapupuntahan Hindi yun, na, di oo, ba? totoo. Lakasan ng loob kung gusto mong mamasyal. Pero during that time, meron ka bang Nakapasyal natatandaan na very significant na lugar dun sa mga holy places na yon, Ate Guy? Ay, naku, ano ba natatandaan ko? Yung, ano nga yun, yung si Jesus Christ, yung nasa, siya, yung sinisilip na, Yung ano ba yan? Yung pinagpanganakan niya? Sa Bethlehem ba? Hindi, sa Bethlehem is madali lang kami doon. Doon kami nagpe-pray, doon kami Yung parang pinaglibingan. yun. Oo, Doon tama. kami nagpe-pray, doon kami matagal. Doon kami maraming iniling, doon kami... At least, yung bang mga, kung natatandaan niyo, yung mga prayers niyo doon, mayroon bang mga nasagot na panalangin? Yes, opo. Ay, nako, mapakarami. Wow. Yung habang nandoon ka, siyempre malayo ka sa pamilya mo, pinagdadasal mo sila. And then nga, yung akin pong sister-in-law, may sakit po iyon. And, ano siya? Kumusta na po siya ngayon? Ano siya? Survival. Remission. Opo. Ayun, Survivor salamat siya. sa Diyos.
15 years, 12 years. Wow, let us praise the Oh, Lord. Yes. So answered prayer yun ang amin yan. talagang ipinagsama ko sa'yo para, yun yung ano niya eh. Ako din naman, siyempre, hipag ko siya, kapatid ko siya, kasama din ako sa panalangin na yun, doon sa bawat lapit namin. At napakatibay kasi, no, ang isang pilgrimage talaga may sakripisyo eh. Akala nila ng mga tao masarap, di ba? Masarap dun sa yung bahagi ng spirituality. Pero physically, very taxing. Hindi ka mukha nang namamasyal ka, di ba, at your own pace. Pero ito kasi, Tama. may kasama talagang sakripisyo. Batiin mo naman po ang iyong kapatid. Binabati ko ang aking kapatid, hipag, si Ate Cecil Pineda. At salamat sa Diyos, Salamat no? sa Diyos at alam niya tunay na buhay na patotoo ang kanyang naging sakit, ang kanyang naging buhay. Kasama niya ako sa kanyang journey. Journey. So, balik tayo sa pagiging nanay naman. So, nung pinapalaki po yung 6, meron bang favoritism sa bahay ninyo? Wala naman po. Wala. Sabi niya Siya yun. yung sumagot. Oo nga eh. Sa tingin mo, attorney, syempre, wala kasing umamin na may favorites, di ba? Pero ikaw, sa tingin mo, Gagalit eh. Hindi po at sa totoo po na pantay-pantay po talaga ang treatment po sa amin ng parents namin. At kung may palo po ang isa, may palo din po lahat. Ganun. okay. So, walang excuse. Wala po. Tapos, pinatikim din ba kayo? Kasi, syempre, well-off na kayo nung lumabas kayo sa mundo. Unlike yung mga kinuwento niya last Monday, di ba? Pero, tinrain din ba kayo na magkaroon ng household chores o in-spare niya kayo from that? Lahat po kami requirement po sa amin yung maghugas ng pinggan, mag-imis ng mga pinagkainan yun po, bawal po sa amin yung hindi nagliligpit ng Talaga? pinagkainan. Opo, Hindi mapapagalitan po kami. Hindi pala kayo talaga. in-excuse. Matindi pa ng trainer ito, Mami. Mami, ligaya mo talaga. Nung lumalaki kayo, of course, naiintindihan mo, tinitrain kayo. It's a part of discipline, di ba? Pero nung bata ka, aminado ka ba na may times na kung pwede lang sana hindi mo ginawa? May ganun ba? Kasi po, meron naman po kaming mga kasama sa bahay. Sa totoo lang, bakit naman kami pinapaghugas pa ng mama namin? Hindi ba? Totoo, Hindi ba po? totoo. Oo. Kaya po kami may kasama sa bahay para po may gagawa naman. Pero kami po yung gumagawa. Well, eventually naman po, makita naman po talaga na part po yun ng training sa buhay. Very simple as yung paghuhugas ng pinggan, pagliligpit ng pinagkainan. Magiging part po yun ng training sa buhay po. So, ang ganda nitong kwentuhan natin, lolos and lolas, titos and titas, minsan may tendency tayo na i-spare, no? Yung ating mga apo, yung ating mga pamangkin. Kasi sabi natin, sige, easy lang kayo dyan. Kami nang bahala, may kasambahay naman. Pero naririnig natin ang kwentuhan ng mag-ina kasi part yun, no, ng training natin para alam natin ano yung basic talaga. Pero tama naman, may nguy-nguy din on the side. Kasi parang yung question na, bakit? Ba't ako? Meron naman, di ba? Pero eventually, sabi nga ni Attorney Aya, nakita naman na ito ay may tulong din in the future. Kaya, paano naman ng mga celebrations ninyo ng Christmas, yung sa inyong mismong pamilya? Alam ko, Mama, yung kinukwento mo nung last time, nakiki-Christmas kayo sa masarap po yung handa namin lagi. Yun lang po yung sure kami kasi magaling po magluto yung mama namin. Opo, proud po kami doon. Kami naman po yung nangunguha ng mga kaibigan na dito kayo mag-Noche Buena sa amin. Madaming niluto ang mama namin. Talaga. Opo, ganun. Tapos meron ba kayong special request? Ano ang paborito mo sa dami ng kayang lutuin ni Mami? Anong favorite mo? Siguro kami magkakapatid po, baka crispy pata. Opo. Crispy pata, sinampalukang manok at saka sinigang na miso. Belly, salmon belly. Salmon belly. So, attorney, nakakaingit naman kayo. Kaya Kasi yung mga masasarap na yon, ano yan, regular ulam nyo lang yan sa bahay ninyo? Kahapon po, nagkita-kita po kami. Tapos, lutuan mo kami. Niluto niya po kami na. Ang sarap naman nila, no? Parang laging nasa restaurant sila, laging silang buffet, laging unli. Grabe naman. At si
Mami Guy naman, yung bang mga recipe mo ay pinapasa mo na ba unti-unti sa kanila? Nakapasa naman po yun at nakalista. Aba, nakalista talaga. Kasi yung iba, Baka no? dumating ang araw wala nang mapag-iwanan. At least may mababasa sila ng Wow. lahat ng ginagawa ko, So, lahat ng mga recipe. Ang galing naman. Okay. Sa iba kasi bawal eh. Ayaw nila i-share talaga yun. Pero sa mami mo, talagang written na ha. Ipapasa na lang talaga. Ikaw ba, attorney, may hilig ka ba ng pagluluto? O kain lang talaga ang treating natin? Nakakahiya po, pero to be honest, mahilig po akong kumain. Yun po. Magaling naman po akong tumikim. Siguro kung may maiko-contribute ako sa pagluluto, sasabihin ko na hindi kulang pa yan. Oo. Mga ganun Oo. po. Pero yung mismong pagluluto Sa po. mga kapatid mo, meron bang mahilig dun sa luto Yes part? po, opo. Meron. Halos lahat po sila. Oo. Ako lang po. Parang totoo na yata pag panganay. Ako lang po talaga Ibang level. Pero ano yun, malaking Paglutuan. pero malaking contribution yon kasi ikaw yung quality Tiga-tikim, control, opo. di ba? Na magsasabing, Tiga-tikim nila, teka opo. muna, mami, parang naiba yung recipe mo. So, ikaw ang may karapatan dun sa aspect na yon. So, tinatanong ko kanina, off kami, ang Mami Guy, mahigpit ka rin ba? Nung sa love life ng iyong mga anak, ginaya mo ba ang tatay mo? Kasi noon, kailangan pa magtanan para magkatuluyan kay ni Kuya Ray, di ba? Ganon din ba yung paraan na ginawa mo para sa iyong mga anak? Parang parehas din. Kasi late na rin siya nag-asawa. Oh. So, Kasi attorney, abogada ka na ba nung nag-asawa ka? Hindi naman po, pero 38 na po ako Aba, talagang parang yun ang standard mo. Hindi pwede lagpasan si, ni earlier, hindi pwede, ha? So, Ate Guy, ano bang pinangarap mo kay attorney? Talaga ba nung bata pa siya, sinabi mo na sa Diyos, Lord, gawin mo siyang abogada? Hindi naman po, hindi ako nanalangin ng kung ano man ang gusto nila. Ang sinunod ko po ay kung ano ang gusto nila, iyon. Hindi ako namilit na magganito ka, no. Kung ano yung nasa loob mo, na gusto mo, so iyon ang susundin mo. Ganon po sila lahat. So, parang in support ka. In Support lang ako, support lang. Tapos talagang paano ngayon, tapos na sila, may mga, yung edad nila, kumbaga, nandun na, stable na sila. nandun na sila. Meron ka pa bang ibang pinagdarasal para sa iyong mga anak? Siyempre po na gusto ko rin maging maganda ang kanilang pamilya, malusog, walang magkakasakit sana. Tapos ang pinapanalangin ko din po yung aming hanap buhay magpatuloy pa rin kahit sa kanila na tutuloy. Yun lang. Sana meron talagang lehitimong magmana, mula pagluluto, pagpe-prepare ng at paglilista. So, attorney, hindi mo ba pinipigilan sila mami at si daddy na hanggang ngayon hands-on pa rin sila sa inyong negosyo? May pigil po, kaya lang po kapag talagang pinapagpahinga, lalong nagkakasakit. Oo. Opo, ganun po si mama lalo. Yung parang hinahanap nung system nila. Opo. Pero kasi kahanga-hanga si Ate Guy, kaya namin fini-feature sa inyo. Ngayon nakita nyo na ang naging bunga ng kanyang mga paghihirap nila ni Kuya Ray, na hindi pa rin sila tumitigil kasi parang alam nila na may purpose ang pagninegosyong ito, hindi lang sa pagpapayaman. Kasi kung sa pagpapayaman lang, na nakamit na nila, di ba? Yung biyaya na naisin ng sino man. Pero kayo hanggang ngayon, hands-on, hindi binibitawan, talagang nakatutok pa rin talaga. So, isa ba yan sa mga nais niyong manahin, yung ugaling yan, Attorney Aya? Sa ganoong part po, sa totoo lang, I can only wish, I can only pray to be half as good as my mother. Nakakaiyak. And po kasi nakita ko talaga yung tibay ng loob ng mama ko at with the support of my dad. And hindi po sila nanggaling. Alam ko po yung kwento nila, although yun nga, maswerte kami na kwento na lang umabot sa amin. Kasi nung kami po, mayos na. Wala na po kaming paghihirap talaga na dinanas. Nag-aarte-arte po kami na kailangan namin maghugas ng pinggan, gano'n. Pinagwawalis-walis kami nila mama. Pero di ba, ano naman po yun. Pero kung sa
gusto po, kung sa wish po, if I can be half as good as a person as my mom is, okay na po ako. Grabe na. Okay na po ako. Nakakaiyak. Sabi ko, wag mo ko inaambush-ambush. So parang unprepared talaga, unprepared. Hindi nila alam ano mga request ko, di ba? Pero maganda kasi itong napapagkwentuhan natin, ng mga bagay na hindi kayang bilhin to ng pera eh. Yung karanasan, yung pinagdaanan, it is so priceless, hindi ba? You can only wish, sabi mo nga, kahit kalahati lang nun. So, ibig sabihin, ganun katindi ang kanilang admiration sa'yo, Ate Guy. At talagang nagbunga ang lahat ng iyong pagsisikap. Alin sa mga kwento nila na pinasa sa'yo, yung ikukwento mo pa rin sa mga darating mong anak? Siguro more on, napakadami po kasi. So, yung lagi na lang na life lesson nila sa amin na if there is one thing na hindi kayang alisin sa inyo or nakawin sa inyo, yun yung education. So, mag-aral kayo mabuti. Ganun po. Pero madami po kami mga masasayang hindi formal na ganun na life lessons. Pero yun lang yung naisip ko off the top of my head ngayon. Pero madami po kaming kalokohan. So mukhang ano naman kayo, parang barkada na lang kayo ngayon eh. Ngayon na, di ba, may sarili ka na rin pamilya. Ano naman, sa lolo and lola naman, sila as lolos and lolas to your children, ano ba, sino ba ang masyadong mapagmahal na talagang sunod ang layaw ng mga apo? Si daddy ba o si mommy? Actually, pareho po sila. And ngayon, just tinext ako ni mama, asan si Om? Siya na lang po yung hinahanap, yung apo ko, yung anak ko. Wala na po kami. Pagdating po sa pagiging lolo and lola, parang same lang po sa pagiging parents nilang dalawa na all out. Walang paborito, lahat ibibigay. Pero yung mga pamamagalit sa amin, minus yon. Sa mga apo, hindi puro love lang. Iba lang Walang pamamagalit sa mga apo, kahit sobrang kulit. Saka siguro hindi na nila tuturuan maghugas ng pinggan yun. Hindi, walang ganun. Palagay ko wala na, hindi na talaga pwedeng pagurin ang mga kamay ng apo. Walang gano'n. Opo. So, Tapos yung kanilang support, love and support naman ng parents namin. Yung nasa amin, hanggang doon sa mga anak namin, abot-abot po talaga. Kaya, naiyak ako kanina. Oo naman. So, Ate Guy, ano naman masasabi mo? Hindi ka ba nagugulat sa mga sinasagot ng iyong anak? Oo nga, Hindi ako prepared. Hindi prepared yan. Walang, ano sasabihin ko dun? Ayaw niya din, parang ako nga, kami share din. Natapos niya yung ano ko. Tapos Magpapaakay lang daw siya sa akin sa stairs. Sabi ko, oo naman, akayin kita sa stairs. samahan mo ako para meron akong taga-akay. At saka hindi ko din naman alam na meron ganito. So, hindi niya rin alam na meron mga itatanong din na mga... So, yun lang talaga yung kanyang... Pero alam niyo mga lolos and lolas, no, nagkakabiruan kami, pero tignan ho ninyo yung takbo ng buhay natin. Totoong may pag-asa. Kasi nung araw, syempre, ang tukod ng lahat ng mga anak, tulad ni Attorney Aya, ay ang kanyang magulang, si Mami Gaya at si Daddy Ray. So yun ang gabay nila. Pero ngayon na umiikot na ang buhay, no, sila may sarili na rin pamilya. Pero ngayon naman, sila na ang tukod ni Ate Guy. Sabi nga ni Ate Guy, malakas pa naman. Pero kahit papano, para hindi mabuway, andyan ang kanyang anak na umaalalay at sumusuporta sa kanilang mag-asawa. Kaya ganun lang ang buhay natin, lolos and lolas. Tayo noong araw nagbibigay ng pag-asa at ngayon, ang mga tao sa paligid mo, sila na rin ang pag-asa natin pare-pareho. Kaya napakaganda na ang pinagdadaanan natin, hindi naman all the time saya lang. Siyempre, dumaan din tayo sa mga difficult times at isa yun sa na-appreciate ni Attorney Aya na hindi na nila nadaanan yon. Kumbaga, bunga na no? Na-harvest na ninyo yung bunga ng lahat ng pagsisikap at paghihirap ng kanyang mga magulang. So, Ate Guy, meron ka pa bang mga panalangin na hindi pa nabibigay ng Diyos? Tingin ko, wala na eh. Kasi yung mga pinanalangin ko noon ay naibigay niya
naibigay niya lahat at patuloy niyang ibinibigay. Kung ano man yung aking, Lord, kailangan ko to, o para sa anak ko, o, binibigay niya eh. Para lang kami ngang, magkapatid din na kakalakalabit ako pag may problema. Ganun lang ako eh. Ganun lang ako. So, Attorney Aya, hindi ba mahigpit si Mami yung pag-araw ng simba? Kasi nakwento niya yun yung Monday eh. Kahit nagninegosyo, naghahanap buhay, pero ang linggo, kailangan nagsisimba. Pinahirapan ba kayo sa aspetong yon? Opo, actually, yun din yung kagaya ng paghuhugas ng pinag. Gigising po kami dapat pag Sunday ng maaga. Kasi usually po pag Sunday, wala kaming mga pasok. At gigisingin po kami ng maaga, kakalansing. Magsipagkain, mag-breakfast na kayo at malalate na naman tayo sa simbahan. Ganun. Pero ngayon na may anak ka na rin, na-appreciate mo ba yon? Kasi yun yung parang solid yon, parang unbreakable rule yun sa bahay ninyo. Ganun din ka ba ngayon sa iyong mga anak? Opo, isa lang po. Isa lang pala. po siya. And as Okay. much as possible po talaga na kami po ay lagi kami nagpe-pray together. And lagi kaming hindi gusto ko lang po, sabi ko sa kanya, kahit wag ka muna mag-ask kasi maliit ka pa naman, ano naman i-wish mo. Tama. Di ba? Pero magaling mag-pray yun. Mama, no? Galing mag-pray. Nakakapag-pray na siya tungkol May sa sakit, happiness, sa health. Ganun, marunong opo. na. Opo, kasi nga siguro naririnig niya din sa amin na ganun yung mga pinapag-usapan namin. Kaya masaya din po ako, blessed din po ako ng anak na hindi mabait yon, mabait po ako, mabait po yung anak ko, 3 years old. Oo, naku, blessing talaga. So, itong darating na Pasko, naging sagana kayo masyado? Nung lumalaki kayo, talagang pinasagana na kayo? May mga opening of gifts na yan? O laging may pangaral pa rin on simplicity? O talagang pinagarbo na talaga ng mommy and daddy nyo yung life ninyo na magkakapatid? Ang buhay po namin ay convenient, pero hindi po magarbo. Hindi po kami binigyan ng ganong garbo. Minsan nga po makikita mo pa yung mga classmates mo na madalas magpalit ng sapatos kami. Isang taon dapat. O kaya hanggang next year pa yan eh. Kasya pa eh. Gawa pa eh. Buo pa eh. Ganon. Simple pa din po kasi ang dami naman din po namin talaga. And then later on, siguro nagkaroon kami ng mga sariling trabaho namin. Ganun. Tsaka puro na din sila gifts sa amin nung wala nang pinapatuition. Yung ganun. Mas lalo po namin na-appreciate yung gano'n. Pero simple lang po talaga kami. Pero hindi po kami naghirap. Yun po ang sabi. Convenient po. Convenient po yung buhay namin. So nakakatuwa ho, lolos and lolas, no? Kaya wag kayo masyado nagpapakahirap mag-isip nung nireregalo. Kasi di ba nakaka-stress yun, ano? Lalo na pag grown ups na yung mga apo, kaya na nila bilhan yung sarili nila kung tutuusin. Tama ba, Mami Guy at Attorney Aya? Kasi isa yan sa pinoproblema ng lolos and lolas natin, di ba? Kasi yung Pasko naman ay hindi lang tungkol sa material blessings. Ang ganda ng sagot mo, Attorney Aya, maluwag ang buhay niyo, maalwan, pero hindi lavish, di ba? Hindi engrande. So, babalik lagi. Kaya, yung pagpapalaki on simplicity and humility, parang magkarugtong siya yata, ano? Hindi dapat na pinaghihiwalay para ang mga paa ay laging nakatapak sa lupa. Mahalaga natin pag-usapan yan, lolos and lolas, kasi ang Kapaskuhan ho ay hindi tungkol lamang sa garbo ng buhay. Kung hindi, ito ay punto ng pasasalamat na ang pinakamagandang regalo sa atin ay ang kaisa-isang anak ng ating Ama sa Langit. Walang iba kung hindi si Jesus. Kaya kung siya ay nandyan sa piling natin, napakayaman na natin. Pero kung gaano man kadami ang biyayang nandyan at umaapaw, pero absent naman yung pagkilala natin kay Jesus, wala pa rin tayong kasing hirap. So Ate Guy, bigyan mo naman ng inspirasyon yung mga pamilyang Pilipino ngayong darating na Pasko. Hindi naman lahat ay nagkaroon ng success story tulad ninyo ni Kuya Ray. Dadating din yun sa buhay nila, pero ano ba ang pag-asa na hinihintay nila? Sa akin po, una sa Diyos diyang kahihiling diyang kahihingi ng awa at tulong
Pagkatapos ay itutulungan mo din ang sarili mo. Kailangan din masipag ka or kailangan talaga marunong ka sa buhay mo, and then marunong ka din magmahal ng kapwa mo. Kailangan yun eh. Kailangan talaga na yung nakapaligid sa'yo, yan ang aking yan lang ang aking hinihiling. Ganun lang, simple lang talaga. Hanggang sa Si attorney, meron ka pa bang kahilingan sa Diyos ngayong Pasko? Pero lahat parang binigay na rin sa iyo ng Panginoon. Ano ba ang Christmas prayer mo? Ang prayer ko lang po talaga, siguro hindi lang sa Christmas, sa birthday ko, kahit next year, nang maba yung buhay ng parents ko. I thank you. Yun po talaga yung wish namin, magkakapatid, wish ng mga apo nila, na sana ma-witness nila na lumaki yung mga apo nila ng gusto nilang mabuting tao. Ayun po. Wish ko din po, lagi kang healthy. Diba? Ang wish naman namin kila mama na lang muna. Kasi lahat naman kami, parang nabigyan na kami ng lahat ng kailangan namin. Nandyan naman sila nakasuporta kahit ngayong matatanda na kami. Hindi naman po nila kami pinapabayaan. So sana maging ganun din kami, magkaroon din kami sana ng kapasidad na alagaan sila ng na actually ibigay yung mas magarbo na buhay na deserve nila po. Deserve talaga nila yan, ano? Tapos, Attorney Aya, dahil wala dito ang daddy mo, pero natitiyak ko ay nanonood sa atin ngayon, di ba? Ano naman ang magandang mensahe mo para sa iyong dad? Wala baka lumabas yung favoritism. Daddy! Hi! Ba't hindi ka sumama dito? Sana damay-damay tayo, di ba? Dad, thank you po. Thank you so much for always being there for me and for ako talaga. Ako po talaga ang favorite ni Daddy. Ay, joke lang mga kapatid. joke lang po. Papapanood ko sa kanila oo, yan. Wag na. Thank you very much, Daddy, for always being there for us, for being our rock, mula pa po bata kami, si Daddy naman, kung si Mama tigahanap buhay, si Daddy tigahatid, si Daddy tiga-sundo, gawa ng mga hati po talaga sila ng effort sa buhay namin. So, Daddy, we appreciate you a lot, and we hope din na long life din, sabay kayo ni Mama, sabay kayo ni Mamang matagal pa, mga 30 years pa. Kaya pa yun, 30. So, 100 years talaga yan. 100. Oh my God. Diba? Pag naman healthy, kaya yung 100. Oo. Diba? Para happy tayo lahat. Love you. Love you, Mama. So, napaka-sweet, ano? Hihingan ba natin ng mensahe ang sweet wife para kay Kuya Ray? Ano ba sasabihin ko? Daddy, sana humaba pa rin ang buhay natin. Ikaw ay maligtas ka rin sa mga karamdaman, napakadaing karamdaman na pinagdaanan. Pero awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, sa pagdarasal namin, nakakaligtas po siya. So, we love you, Daddy. Salamat sa pagtulong mo sa pamilya. Salamat sa pagiging medyo sa anak, pero okay lang. So, I love you. Salamat sa lahat. Ayun, yun lang. Gusto ko sumigaw Nahihiya mag-message. ang mabuting, bagong kasal. Vows pa. Alam ninyo, lolos and lolas, kaya natin ina-address, no? Kahit si Kuya Ray kasi wala siya dito, hindi natin kasama. Pero it takes two to tango, di ba? Sa pagpapalaki ng mga anak, sa pagpapalago ng negosyo, it's always a partnership. So kahit anong galing ng isa, kung hindi susuportahan ng isa, wala tayong maaabot sa buhay. Pero ngayon sa kwentong buhay nila, nakita ho ninyo, no, yung dalawang henerasyon, yung nakaraang Lunes, pinagkwentuhan kung gaano kasimple ang buhay.
Sabi nga noon, napaka-humble nitong si Ate Guy. Hindi lang simple yung buhay niya nung araw. Mahirap yung buhay niya nung araw. Yun ang naaalala niya. Pero hindi siya huminto, manalangin sa Diyos, patuloy na nagsikap. At ngayon tignan natin yung pangkasalukuyan at nakita natin na sinagot ng Diyos lahat ng kanyang mga panalangin. Kaya ang Pasko ay tunay na pag-asa. Dahil na kay Jesus ang pag-asa, dahil siya ang pag-asa nating lahat. So nakakadalawang linggo na ho tayo ng Adbyento, aabangan na natin sa susunod na Lunes, papalapit na tayo ng papalapit talaga doon sa pinakatuktok ng ating mga ipinagdiriwang. Sana lang ho, hindi lang tayo ang umaasa. Sa stage na ito ng buhay ng De La Cruz family, sila na ngayon ang daluyan ng pag-asa para sa kanilang kapwa. Matapos nilang makamtan yun, di ba? Binigay ng Diyos yung pagpapala. Hindi nila ipinagdamot yon. Sila ngayon ang liwanag, sila ngayon ang parol ng pag-asa sa ating lahat. Kaya huwag magsasawa, huwag mauubusan ng pag-asa. So, attorney, pahingahin na natin ang iyong tsaa. Ikaw naman ngayon ay, di ba, parang sa court merong prayer, di ba? So, parang ngayon, mapipilitan si attorney. Hindi siya sa prayer sa court. Magpipray siya talaga. Medyo mahaba ito, lolos and lolas, kasi abogada yung nagdadasal. Pakinggan ninyo mabuti. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer of hope to remember the elderly this Christmas. I hope we pause from the business of shopping, instead find time to count our elderly as blessings, and be thankful they are still with us this Christmas. I hope we pause from the stress of wrapping gifts, instead find the time to offer our gift of presents, something that they have been waiting for the whole year round. I hope we pause for the many tiring parties, instead find the time to quietly sit with them and lovingly watch the Christmas lights. I hope you pause from the stress of finding Christmas recipes. Instead, find the time to bring our elderly to church and there find the reason of Christmas, Jesus, the living hope. Amen. Father, Son, Let us praise the Lord. And give Him thanks. Maraming salamat, Attorney Aya. Maraming salamat, Ate Guy. At pagpalain tayo lahat. We will see you again next Monday. Let us praise the Lord. And give